Tahimik ang gabi sa ospital. Ang tunog ng mga makinang pangsuporta ng buhay at ang mahihinang yapak ng mga nurse ang tanging pumupuno sa katahimikan. Ngunit bigla, may gumambala sa kapayapaan. Biglang bumukas ang mga pinto at kumikislap ang mga ilaw sa pasilyo. Isang makapangyarihang figura ang tumawid sa entrada. Hindi makapaniwala ang mga tao sa kanilang nakikita. Isang maringal na kabayong may madilim na balahibo at malalalim na mata ang sumugod sa silid ng ospital. Tinulak ng kanyang matinding lakas ang automatikong mga pinto na tila gawa lamang sa papel. Kumilos ito na may likas na pagkaapurahan, lubos na hindi alintana ang kaguluhan sa paligid. Mula sa kanilang mga kama, natulala ang mga pasyente at nagkatinginan ang mga doktor, hindi makapaniwala kung paano nakapasok ang hayop na iyon. Isang gwardya ang nagdalawang isip bago ito pigilan, ngunit nang makita niya ang mga mata ng kabayo, nakatuon sa isang destinasyong tila siya lamang ang nakakaalam. Napaatras siya, para bang naramdaman niya na may mas mataas na layunin na nagaganap. Ang bawat yapak ng kabayo ay tumunog sa sahig, dumadagundong sa pasilyo na parang isang walang humpay na martsa. Walang makakapigil sa puwersa ng kalikasan. Hindi ito mukhang ligaw o takot. Alam nito eksakto kung saan ito patungo. Habang nagkakagulo ang ospital, mabilis itong lumiko sa bawat sulok na parang kabisado na nito ang buong lugar. Sa kung anong paraan, marahil ay alam nito na sa ICU, mabigat ang hangin at isang maliit na buhay ang nasa bingit ng kamatayan. Si Pietro, isang sanggol na napapalibutan ng mga tubo, ang tanging palatandaan ng kanyang buhay ay ang tuloy-tuloy na tunog ng makinang nakadugtong sa kanya. Tahimik siyang pinagmamasdan ng nurse na si Lara. May kirot sa kanyang puso. Marami na siyang nasaksihang ganitong pangyayari, ngunit iba ang naramdaman niya kay Pietro. Marahil dahil wala siyang kasama, walang pamilya, walang magulang na hahawak sa kanyang maliit na kamay upang humiling ng isang himala. Ilang minuto na lang at kailangan ng gawin ang desisyon. Sa kabilang dulo ng silid, nakatayo ang doktor na si Vinicius, isang taong sanay na sa bigat ng pagsagip ng buhay at pagtanggap ng pagkatalo. Karaniwan siyang matatag, ngunit sa gabing iyon, bakas sa kanyang mukha ang pagod at kawalan ng pag-asa. Alam niyang nagawa na nila ang lahat, ngunit hindi nakakayanin ng puso ni Pietro. Nandito tayo, mahina niyang sinabi, hindi umaasang may sasagot. Napabuntong hininga si Vinicius, hindi inaalis ang tingin sa mga graph ng makina. Alam niya na dumating na ang sandali. Alam ito ng lahat sa ospital. Ang huling pagpili ay mahirap ngunit hindi maiiwasan. Ang desisyon ni Cesar, ang pagpapatay sa suporta ng buhay, ang natatanging opsyon na natitira. At gayon paman, parang mabigat pa rin ang hangin. Para bang ang tadhana mismo ay tumatangging tanggapin ito. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Dumadagundong sa katahimikan ng silid kung saan ang madilim na paligid ay yumayakap sa walang malay na katawan ni Yuri. Katulad ni Pietro, nakakabit din siya sa parehong mga tubo at makina na pumipigil sa kanya sa pagitan ng buhay at kamatayan. Naroon siya, ngunit sa parehong oras ay wala. Nakakulong sa isang malalim na antok, isang koma na tumagal na ng ilang linggo. Halos sakal ang katahimikan, putol lamang ng mahinang tunog ng makinang nagbibigay ng hangin sa kanya. Para sa mga doktor, isa lang siyang pangalan sa listahan ng mga pasyente. Ngunit para kay Aura, isa siyang higit pa roon. Siya ang tibok ng puso na nakaayon sa kanya mula pa noong araw na nagtagpo sila. Isang koneksyon na hindi kayang ipaliwanag ng salita o ng lohika. Sa kanyang walang malay na estado, nagbalik sa isip ni Yuri ang malalayong alaala. Mga araw, kung kailan siya ay sumasakay kay Aura, nararamdaman ang hangin sa kanyang mukha, ang tunog ng lupa sa ilalim ng mga paa ng kabayo. Ang kanilang pagkakaibigan ay hinubog sa tahimik ngunit matinding sandali kung saan higit pa sa mga salita ang kanilang ugnayan. At kahit ngayon,
sa kabila ng kanyang kawalan ng malay. Naramdaman niya si Aura. Naroon siya, naghihintay, hindi kailanman lumalayo. Sa ospital na abala sa mga desisyong makatao at makatwiran, may isang hindi nakikitang puwersa, isang bagay na walang sinuman ang ganap na nauunawaan na nag-uugnay sa ama, anak at kabayo. Para bang dala ni Aura ang huling hibla ng pag-asa, ang tanging koneksyon sa pagitan ng isang buhay na nasa bingit ng pagkawala at ng pangakong kinabukasan. Nakatayo si Aura sa harap ng incubator. Ang kanyang malalalim na mata ay nakatutok sa maliit na katawan ni Pietro. Lalo pang nagmukhang marupok ang sanggol sa ilalim ng malamig na ilaw ng ospital. Napapalibutan ng mga tubo at makinang nagbabantay sa kanyang buhay. Sa sandaling iyon, tila huminto ang oras. May isang katahimikang halos banal. Si Lara, na handa nang tawagin ang seguridad upang paalisin ang kabayo, ay biglang natigilan. May kung anong pumigil sa kanya. Hindi ito isang panghihimasok, hindi isang aksidenteng pagdating. Alam niyang hindi ito isang pagkakamali. Hindi naroon si Aura nang walang dahilan. Naroon siya para sa isang dahilan. At si Lara, sa unang pagkakataon ngayong gabi, pinayagan ang sarili niyang maniwala na marahil may dahilan na lampas sa pangunawa. Ngunit si Dr. Vinicius ay hindi nagkaroon ng parehong pasensya. Pumasok siya sa silid ng mabilis, may hindi matatawarang awtoridad, determinado na tapusin ang itinuturing niyang isang katawa-tawang pagkaantala. Hindi siya natakot sa matayog na figura ng kabayo. Ngunit bago natin ipagpatuloy ang kwentong ito, huwag kalimutang i-share ang video at mag-subscribe sa channel kung mahal mo ang mga hayop at ang kanilang nakakaantig na mga kwento. Kailangan nating tapusin ito, matigas niyang sinabi. Hindi inaalis ang tingin kay Lara, na nanatiling nakatulala, parang nilamon ng tagpo. Alam kong parang kakaiba, sagot ni Lara sa mahinang boses, halos nag-aalangan. Pero may kung anong bagay sa kabayong ito, isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Napalalim ang kunot sa noo ng doktor. Naroon siya upang magligtas ng buhay gamit ang siyensya, hindi misteryo. Ngunit bago pa siya makapagsalita ulit, may nangyari, isang bagay na nagpabago sa lahat. Umusad ng isang hakbang si Aura, ang kanyang malalim na mga mata nakatutok kay Pietro, at biglang may nagbago sa hangin. Ang sanggol, na ilang sandali lang ang nakalilipas, ay nasa bingit ng kamatayan. Biglang bumuntong hininga, isang mahina ngunit hindi maikakailang senyales ng laban para sa buhay. Nanatiling nakapako sa kanilang kinatatayuan, sina Lara at Doktor Vinicius, mga mata nakatuon sa mga monitor. May nangyayari, hindi nila maipaliwanag kung paano, pero hindi rin nila maaaring ipagwalang bahala ang kanilang nakikita. Dahan-dahang lumalakas ang paghinga ni Pietro at ang mga monitor na dati parang nagbibigay ng hatol sa kanyang buhay, ngayon ay kumikislap ng hindi regular. Ngunit buhay. Bumilis ang tibok ng puso ni Lara. Hindi niya kayang alisin ang tingin niya sa mga makina. Ang imposible ay nangyayari. Kahit gustuhin ng kanyang isip na humanap ng paliwanag, walang kahit anong lohikal na dahilan. Nakatayo pa rin siya malapit sa incubator. Nakayuko ng bahagya, ang kanyang mga mata nakatutok sa sanggol. Parang nadarama niya ang isang bagay na hindi nakikita ni Numan. Si Dr. Vinicius, na halos hindi pa rin makapag-isip ng maayos, ay sinubukang suriin muli ang mga makina, ang mga wire, ang mga sensor. Lahat ay nasa ayos, pero isang katotohanan ang hindi niya matanggihan. Ang sanggol ay tumutugon. Hindi ito posible, bulong niya, hindi pa rin makapaniwala. Lumapit si Lara, ang kanyang boses nanginginig sa emosyon. Bumabalik siya! Doktor, si Pietro ay lumalaban! Nababalot ng kakaibang pakiramdam ang katahimikan na sumunod. Sa unang pagkakataon, pinayagan ni Doktor Vinicius ang sarili niyang maramdaman ang isang bagay na
hindi maipaliwanag ng agham. Tumitig siya kay Lara, pagkatapos ay kay Aura, at sa huli kay Pietro. May isang bagay na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya na nangyayari sa kanilang harapan. Sa kaibuturan ng kanyang puso, palaging naniwala si Lara na may mga bagay sa mundo na hindi natin ganap na nauunawaan. At sa sandaling ito, naramdaman niyang bahagi siya ng puwersang iyon. Hindi ito isang kabayong naligaw lamang o isang imahe ng kawalan ng pag-asa. Ito ang hindi nakikitang koneksyon sa pagitan ni Yuri at Pietro. Isang pisikal na anyo ng isang pag-asang hindi nila kayang ipahayag sa sarili nilang paraan. Nagbago ang tono ng boses ni Lara. May bigat at determinasyon itong hindi pa naririnig noon. Ano ang gagawin natin ngayon? Tumitig si Lara kay Doktor. Vinicius, ang kanyang mga mata nagliliwanag hindi lang sa gulat, kundi sa tiyak na paniniwala. Alam niyang nasa bingit sila ng isang bagay na pambihira, isang bagay na hindi kayang ipaliwanag ng agham o lohika. Sa tahimik ngunit matibay na desisyon, nagpasya siya, hindi niya hihintayin ang mga paliwanag ngayong gabi. Habang si Dr. Vinicius ay patuloy na sinusubukang iproseso ang mga pangyayari gamit ang kanyang medikal na kaalaman, si Lara naman ay lumapit kay Aura, ang kabayong tila nasa sentro ng lahat. May isang bagay sa paligid nito, isang enerhiya na hindi nakikita ngunit ramdam ni Lara ng buo, na parang si Aura mismo ay naghihintay ng susunod na hakbang. Matikas at malakas ang kabayo, ngunit nanatili itong hindi gumagalaw sa tabi ng inkubator, tulad ng isang tagapangalaga. Sa kabila ng kanyang imaheng isang hayop lamang, may kung anong lalim sa mga mata nito, isang bagay na parang nagtatago ng isang lihim na siya lamang ang nakakaalam. Dahan-dahang inilagay ni Lara ang kanyang kamay sa mainit na balat ng kabayo. Ramdam ang mabagal at matatag nitong tibok ng puso, halos sabay sa ritmo ng mga monitor. May isang koneksyon, hindi nakikita, hindi maipaliwanag na tila nagdudugtong sa kabayo at sa sanggol. Pinanood ni Doktor Vinicius ang lahat mula sa malayo, naguguluhan sa pagitan ng kanyang natutunan sa siyensya at ng realidad na nagbubukas sa kanyang harapan. Alam niyang ang susunod na ilang oras ang magpapasya sa kapalaran ni Pietro. Ngunit, sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi niya hawak ang sagot. Alam lang niya na, sa kung anong paraan, ang maringal na nilalang na iyon ay naging ugnayan sa pagitan ng buhay at kamatayan ni Pietro. Tumingin si Lara kay Dr. Vinicius, at sa kanyang mga mata ay may isang bagay na bago, tiwala. Hindi isang tiwala sa medisina o sa mga makina, kundi isang paniniwala sa isang bagay na lampas sa lahat ng iyon. Magsalita siya ng matatag. Bigyan mo siya ng mas maraming oras. Nagawa na ang desisyon. Sa malalim na katahimikan ng gabi, habang ang maputlang liwanag ng ospital ay nagtatapon ng malalalim na anino sa mga pader, may nagsimulang magbago sa kabilang silid. Si Yuri, na nasa koma sa loob ng maraming araw, ay gumalaw ang isang daliri. Isang halos hindi mapansing kilos, tulad ng marahang paggalaw ng isang dahon sa hangin, ngunit nakita ito ni Lara. Napigil ang kanyang paghinga, nanlaki ang mga mata, hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Para bang ang hindi nakikitang koneksyon sa pagitan niya at ni Aura ay lalong lumalakas, pinapagana ng isang bagay na hindi kayang ipaliwanag ng sinuman. Si Yuri, nakakulong sa pagitan ng dalawang mundo, ay nagpupumilit na bumangon mula sa kailaliman ng kanyang walang malay na pag-iisip. Sa kanyang isipan, lumitaw ang malalabong imahe, mga pira-pirasong alaala. Nakita niya ang mukha ng kanyang anak at isang pakiramdam ng matinding pangangailangan ang lumukob sa kanya, tulad ng isang alon na walang humpay na humahampas sa dalampasigan. Alam niya, sa isang hindi maipaliwanag na paraan, na si Pietro ay nasa bingit ng kamatayan at kailangan niyang bumalik. Kailangan niyang makasama siya. Sa parehong sandali, itinagilid ni Aura ang kanyang ulo.
Ang kanyang mga mata ay nagniningning na may halos hindi pangkaraniwang liwanag. Humakbang siya palapit sa pinto ng silid kung saan nanatiling walang malay si Yuri, na para bang naramdaman ang pagtawag ng kanyang matagal ng kaibigan. Naging mabigat ang hangin, puno ng enerhiyang nagpatigil sa bawat hininga sa loob ng silid. Nagpalitan ng tingin sina Lara at Dr. Vinicius, at sa sandaling iyon, alam nilang may nagaganap na hindi kayang ipaliwanag ng medisina o agham. Habang patuloy na tumatakbo ang orasan, walang awa sa paglipas ng oras. Inihahanda ng pangkat medikal ang kanilang sarili sa huling desisyon para kay Pietro. Ang tensyon sa hangin ay halos mahawakan, parang isang bigat na pumipigil sa kanila sa bawat galaw. Si Lara, may bigat sa puso, ay mahigpit na hinawakan ang maliit na kamay ng sanggol, para bang kaya niyang ipasa rito ang lahat ng kanyang pagmamahal at lakas sa pamamagitan ng isang simpleng haplos. Ang iyak ng isang bagong silang na sanggol ay pumailan lang sa silid, ngunit tila nagawa na ang desisyon. Ang mga ilaw ng makina ay kumikislap sa isang matamlay at paulit-ulit na ritmo, parang isang orasan na malapit ng huminto. At sa sandaling iyon, isang malakas na kalabog ang umalingaungaw mula sa pinto. Napalingon ang lahat. Naroon si Aura, ang dambuhalang kabayo, puno ng hindi maipaliwanag na pagkaapurahan. Nakatitig sa pinto ng silid kung saan hindi pa rin gumigising si Yuri. Ang tunog ng kanyang mga yabag ay dumagundong sa dibdib ng lahat ng naroroon, parang isang tambol na minamarkahan ang pintig ng isang desperadong puso. Si Dr. Vinicius, hindi alam kung paano kikilos, ay nanatiling nakatayo, hindi makagalaw. Hindi pa siya kailanman humarap sa isang bagay na ganito, isang bagay na ganap na wala sa kanyang kontrol, hindi maunawaan, ngunit puno ng kahulugan. Para bang sila ang huling piraso ng isang palaisipang hindi pa nila namamalayang may kulang. Lumapit ng dahan-dahan si Aura kay Pietro, at sa sandaling iyon, huminto sa pag-iyak ang sanggol. Nagtagpo ang tingin ng kabayo at ni Lara, at naramdaman niya ang isang hindi maipaliwanag na puwersa, isang bagay na nagpaalinlangan sa lahat ng kanyang pinaniwalaan. Habang pinapanood ng lahat, punong-puno ng pagkamangha, tila huminto ang oras. Si Aura, kasama ang kanyang matikas at makapangyarihang katawan, mataimtim at hindi inaalis ang tingin kay Pietro, tila nasa gitna siya ng isang hindi nakikitang magnetic field. Si Lara at Dr. Vinicius, nakatayo sa tabi ng incubator, ay lubos na nadala sa bigat ng emosyon at tensyon sa paligid. Pilit nilang inuunawa ang hindi maipaliwanag na pangyayari, at saka nangyari ang hindi inaasahan. Sa isang likas at banayad na kilos, yumuko si Aura at dahan-dahang idinikit ang kanyang nguso sa salamin ng incubator. Isang simpleng galaw, pino, ngunit makapangyarihan. Ang banayad na pagdampi ng kabayo ay tila naglabas ng enerhiya na dumaloy sa buong silid. Pinuno ito ng isang init na hindi maipaliwanag. Para bang si Aura ay nagtatangkang magpasa ng isang mensahe, isang pangakong puno ng buhay at pag-asa na hindi kayang abutin ng lohika. At bigla, gumalaw ang maliliit na daliri ni Pietro. Isang kakaibang liwanag ang lumitaw sa kanyang mga mata. Ang monitor na ilang minuto lang ang nakalilipas ay nagpapakita ng patuloy na paghina, ay biglang nagsimulang maging mas matatag. At ang paghinga ng sanggol ay naging mas maayos. Hindi makapaniwala ang lahat ng nasa silid. Ang modernong medisina, kasama ang lahat ng teknolohiya at kagamitan nito, ay tila natabunan ng isang bagay na hindi maipaliwanag. Isang puwersang lumalampas sa pangunawa ng tao. Naramdaman ni Lara ang isang matinding alon ng ginhawa at pag-asa. Napuno ng luha ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan niya si Pietro na muling lumalaban para sa kanyang buhay. At sa gitna ng lahat, naroon ang matikas na kabayo, si Aura. Si Dr. Vinicius,
Isang lalaking palaging pinanghahawakan ng agham ay natigilan, puno ng pagkamangha at tanong. Ang kanyang nasaksihan ay hindi maaaring ipaliwanag lamang sa pamamagitan ng mga numero at datos. Ang sandali ay puno ng isang mahiwagang panginginig, isang paalala na may mga pagkakataon kung kailan ang buhay ay maaaring lumampas at hamunin ang ating pinakamalalim na paniniwala. Ang koneksyon sa pagitan ni Aura at Pietro, bagamat hindi maipaliwanag, ay nagbigay ng bagong kahulugan sa lahat ng nakasaksi. Ang hiwaga ay malayo pa sa kasagutan, ngunit ang nangyari sa silid na iyon ay isang malinaw na mensahe, isang patunay sa hindi matinag na lakas ng pag-asa at pananampalataya. Tahimik na bumalot sa ospital ang isang kakaibang uri ng kapayapaan, para bang pati ang gusali mismo ay huminto upang huminga. Si Lara, ngayon ay nasa tabi ni Aura, ay pinagmasdan si Pietro. May halong pagkamangha at pagsamba sa kanyang paningin. Sa isang sulok ng silid, si Dr. Vinicius ay nakatanaw pa rin, sinusubukang unawain ang lalim ng kaganapan. At sa gitna ng lahat ng ito, isang bagong himala ang naganap. Si Yuri, ang ama ni Pietro, na matagal nang nasa koma, ay nagpakita ng senyales ng paggising. Isang banayad na paggalaw ng daliri, kasunod ng isang mahinang ungol, ang nagpatigil sa lahat ng nasa silid. Nanlaki ang mga mata ni Lara at Vinicius at agad silang lumapit kay Yuri. Si Aura, gayunpaman, ay nanatiling malapit kay Pietro, para bang pinoprotektahan ang koneksyon sa pagitan ng ama at anak. Isang manipis, ngunit hindi matitinag na tali na nagdudugtong sa kanila. Dahan-dahang dumilat ang mga mata ni Yuri, puno ng pagkalito at sakit. Ngunit nang tumingin siya kay Pietro, may nagbago sa kanyang paningin. Para bang naramdaman niya ang presensya ng kanyang anak at isang matinding emosyon ang dumaloy sa kanyang katawan. Ang mga monitor ni Yuri ay nagsimulang magpakita ng positibong pagbabago at ang kanyang paghinga ay naging mas matatag. Dalawang milagro ang naganap ng sabay. Ang hindi nakikitang ugnayan sa pagitan ng ama at anak, pinalakas ng presensya ni Aura, ay tila tumulong kay Yuri na makabalik sa kamalayan. Si Dr. Vinicius, na ngayon ay may luha sa kanyang mga mata, ay unti-unting naunawaan ang bigat ng sitwasyong kanyang nasaksihan. Nakaharap siya sa isang pangyayari na ganap na humamon sa lahat ng kanyang natutunan sa medisina at agham. Para bang ang buong ospital ay napalibutan ng isang mahiwagang liwanag, isang tiyak na kaalaman na ang imposible ay kayang maging totoo. Si Lara, may buntong hininga ng kaginhawahan at isang ngiti ng pag-asa, ay tumingin kay Aura. Naroon ang kabayo, tahimik na nakatayo sa tabi ng incubator. Sa kanyang malalim at maamong mga mata, tila siya ang naging buhay na tulay sa pagitan ng pagmamahal ng isang ama, ang buhay ng isang anak, at ang puwersa ng kapalaran. Ang misteryo kung paano ito nangyari ay nanatiling hindi nasasagot, ngunit isang bagay ang naging malinaw sa gabing iyon, na naig ang pananampalataya at pag-ibig sa paraang hindi inaasahan. At habang patuloy na dumadaloy ang gabi, ang silid ng ospital ay napuno ng isang bagong liwanag, isang pakiramdam ng muling pagsilang at panibagong simula. Sa lugar na ito kung saan ang buhay ay halos nawala, natagpuan nito ang isang daan pabalik sa isang mahimalang paraan. Ang kapaligiran sa ospital ay puno ng tensyon na halos mahawakan. Si Aura, sa kanyang matikas at misteryosong presensya, ay isang enigma na hinahamon ang anumang lohika ng agham. Lahat ng nasa silid ay nakatitig. Ang kanilang mga mata lumilipat mula kay Aura patungo kay Pietro, at mula kay Pietro patungo kay Yuri, na nananatili pa ring walang malay. Mabigat ang hangin na puno ng pag-asa at pangamba sa kung ano ang susunod na mangyayari. Habang lumilipas ang mga minuto, isang bagay na mas kamangha-mangha pa ang nagsimulang maganap.
Habang pinagmamasdan ni Lara si Yuri, napansin niyang gumagalaw ito ng mas matindi kaysa dati. Ang kanyang mga mata, na dati mahigpit na nakapikit, ay bahagyang gumalaw sa ilalim ng kanyang mga talukap, at isang mahina ngunit malinaw na bulong ang lumabas sa kanyang mga labi. Ang tila isang himala ay naging sentro ng atensyon ng lahat ng naroroon. Si Dr. Vinicius, na dati puno ng pag-aalinlangan at pagkalito, ay nakaramdam ng isang pagbabago sa kanyang kalooban. Inialay niya ang kanyang buhay sa medisina at agham, palaging umaasa sa ebidensya at konkretong datos. Ngunit ang kanyang nasaksihan ay tila bumabaligtad sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Ang unti-unting paggaling ni Yuri ay hindi maikakaila, at sa bawat maliit na pagbuti, lumalalim ang misteryo at tumitindi ang pag-asa. Si Lara, na may mga matang basa ng luha at pusong mabilis ang tibok, ay naramdaman ang isang malalim na koneksyon sa lahat ng nangyayari. Ang paraan kung paano nanatili si Aura sa tabi ni Pietro at ang paggising ni Yuri ay parang isang agos ng emosyon na hindi kayang ipaliwanag ng lohika. Ang ideya na ang pagmamahal at debosyon ay may kakayahang baguhin ang buhay sa ganitong paraan ay nagkakaroon ng konkretong anyo sa harap ng kanilang mga mata. Si Aura, sa kanyang halos mistikal na katahimikan, ay tila may mahalagang papel sa lahat ng ito. Ang kanyang presensya ay hindi lamang isang pambihirang pangyayari, kundi isang simbolikong puwersa, isang tulay na nag-uugnay sa pagmamahal ng isang ama, ang buhay ng isang anak, at ang agham sa isang hindi inaasahang habi ng kapalaran. Ang bawat paghinga ni Yuri at bawat kilos ni Pietro ay nagiging isang patunay ng isang bagay na mas malalim kaysa sa maaaring ipaliwanag. Dumating ang rurok ng sandali nang tuluyang dumilat si Yuri at nakatutok ang kanyang paningin kay Pietro. Sa kabila ng panghihina, isang bahagyang, ngunit tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Isang patunay ng isang koneksyon na hindi kailanman naputol. Isang silahis ng pag-asa at bagong simula na gumalaw sa puso ng lahat ng naroroon. Nagpalitan ng tingin sina Doktor Vinicius at Lara, mga matang puno ng tahimik na pagkaunawa. Ang imposible ay naganap, at bagaman walang agarang siyentipikong paliwanag, ang kapangyarihan ng pag-asa, pananampalataya at pagmamahal ay naging malinaw, tunay at hindi matitinag. Ang misteryo ng presensya ni Aura at ang paggising ni Yuri ay naging isang kabanata na sumubok sa hangganan ng pangunawa. Iniwan ang lahat na nag-iisip tungkol sa malalim na ugnayan sa pagitan ng buhay, kapalaran at ng hindi maipaliwanag. Ano ang pinakatinamaan ka sa kwentong ito? Aling bahagi ang nagpakilabot sa iyo o nagpaiyak? Nais naming marinig ang iyong opinyon. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang iyong saloobin sa amin. Ang iyong pananaw ay mahalaga sa amin at tumutulong sa amin na lumikha ng mas maraming kwentong makahulugan at makakapagbigay inspirasyon. Kung may kakilala kang magugustuhan ang kwentong ito, huwag mag-atubiling ibahagi ito sa kanila. Sama-sama nating ipalaganap ang mga sandaling nagbibigay inspirasyon at umaantig sa puso. At kung gusto mo pang makarinig ng mas maraming kwentong sumasalamin sa tunay na kahulugan ng buhay at emosyon, mag-subscribe sa aming channel at i-activate ang notifications. Sa ganitong paraan, ikaw ang unang makakakita ng aming mga bagong kwentong tiyak na magdadala sa iyo sa isang bagong emosyonal na paglalakbay. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita tayong muli sa susunod na kwentong puno ng hiwaga at inspirasyon.